anato ang validity sa pulong sa Ginoo. Our study centers on Jesus Christ. So Christ center ang atong pagtuon. We have coherence and unity in the Scripture. It's because we have one author, and that is Jesus Christ. Amen. Dalaygon ang Ginoo niining atakna mga higala nga sa diin kami makikauban na sab ninyo niining ato nagapadayon nga programa Pulong sa Kinabuhi. Kamusta kamo mga higala, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga kauturan, mga kabugtuan namo nga nagasunod kanato sa nagkadayahan mga dapit dinhi sa kapud-an sa ato nga teritoryo sa Central Philippine Union Conference, even globally. So daghan kita mga viewers all over the world and all over the Philippines nga nagakauban kanato, nagapaminaw nining ato nga programa Pulong sa Kinabuhi. So kamusta kamo mga higala? Hinaot na kamo sa maayo nga kahimtang karon og andam na sad nga magapabilin sulod sa usa ka takna og makigauban kanamo og magapaminaw nining ato nga pagtuon sa pulong sa Dios. And we believe mga higala nga sa pila na ka mga discussions nga atong gihimo sa atong nga episode, inyong gibati ang pinasahi nga panalangin sa inyong pagpaminaw. So sige hapon inyo kitang madungog no makit-an sa ato nga Hope Channel Facebook page o kinigi cross post sa ato mga Facebook pages all over Central Philippine Union Conference. Atong hangyo nga inyong i-share ang ato nga Facebook page, ang ato nga link sa inyong mga family members, sa inyong nga friends, aron sila makapadayon sa pagpaminaw, makapadayon sa pag-follow up nining ato nga discussion sa balaang kasulatan. So among padangat kaninyo ang usa ka mainiton nga pagbati nining takna sa atong pagtuon karon mga higala. Busa sa dili pa kita magasugod ato nga iduko ang atong mga ulo aron kita panalanginan sa Ginoo, magaampo kita mga higala. Amahan nga balaan Ginoong Dios nining takna sa nining taknaa among gidapit ang imong presensya og ang gahom sa balaan nga espiritu samtang kami maggahimo sa pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Ginoo, tagai kami sa labutan o hinaot nga ang balaan nga espiritu magahatag kanamo sa kaalam among masabtan ang imo mga pulong ug kini magahatag kanamo sa dugang inspirasyon, dugang paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Bendisyon ni ug panalangini ang ako nga mga partner karon si Pastor Narciso, si Pastor Bondian Chances, nga hinaot pa Ginoo kami mahimo nimo nga instrumento sa pagpasabot sa imong mga pulong sa kamatuoran ngadto sa among mga kigalaan nga nagasunod ug nagapaminaw kanamo. Pasayloha kami sa among mga sala, kay kini among gitugyan o gisalig ang tanan, pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So, atong hangyoon ang atong mga partners sa paghatag sa ilahang greetings karong hapon. Unahon na to si Pastor Narciso, then si Pastor Bondian. Okay, sa makausap pa, daghang salamat kining gihatag kanamo nga kami maka invite sa ato mga kaigsunan, sa ato mga kaigalahan o sa ato kapariho nga magbubuhat sa tibuok Central Philippines. Di na ako ma-mention ang inyong mga ngalan, pero ko gatuo nga kita tanan aniya gihapon nagasupport sa ato nga programa nga walay lain kundi ang Pulong sa Kinabuhi. Mga kaigsuonan, karong gabi ako sab gina pahibalo sa tanan nga kung aduna tay mga silingan dinha, mga amigo o mga amiga nga gusto maminaw kining ato programa Pulong sa Kinabuhi, ato kini imbitahon sila, ato tagaan panahon nga sila makapaminaw gayod kay kini na sentro ang programa para kanila ug sa ato. Busa sa mga church leaders sa gihapon, ako gipasalamatan ang inyo kanunay nga pagsuporta sa mao nga programa sa ato mga laymen, nurses o sa tanan nga mga kaigsunan nga adunay panahon sa pagdala sa buluhaton sa Ginoo o
pinaagi kining programa pagtuon sa pulong sa kinabuhi, matabangan ta, mahibaw-an nato ang tininuod nga gitudlo sa balang kasulatan o sa tabang sa Ginoo pinaagi sa balang espiritu, masabtan nato ang ato pagatun-an karong taknaa. Daghang salamat. Pastor Bon? Ako po ginatamyaw ang atong mga kaigsuunan dinhi sa Central Philippine Union Conference. Nakaibalo kami nga daghan nga mga kaigsuunan nato ug mga kaigalahan nga naminaw ni ining programa nato, pulong sa kinabuhi, o ang uban sa ila na apod mga questions nga gipadala kanato, o naapod mga comments nga nalipay pod sila sa atong programa kay nakakaton sila sa madamo nga mga leksyon, o hinaot pa nga ang Ginoo dugang sa atong kaalam o ihibalo para sa kaluwasan, o ang among mga pag-ampo nga kamo mag-tune in dinhi sa atong programa kay nindot kaayo paminawan nga makakaton kita sa pulong sa Ginoo. Amen. Salamat, Pastor Bon. Usa ka mainiton nga pagpangamusta sa atong mga higala, sa atong mga kabugtuan, mga kaigsunan, mga kaabyanan nga nagasunod sa aton niining ato nga territory sa Central Visayas, sa Central Philippines. Very unique, no, ang ato nga territory, Pastor, tungod kay we are subdivided with islands and we are challenged with cultures. Lahi-lahi ang ato mga sinultihan, ang mga hinambalan, ang mga pinulungan nga aton nga masumalang atong maeksperiensyahan sa sining nga territory. But we bring you greetings sa aton nga Pangulo sa Central Philippine Union Conference in the name of Pastor Eliezer Barlizo Jr. o sa ato nga Executive Secretary Pastor Khalid Makirang o nga ato nga Treasurer Pastor Renito Inapan, and also sa tanan nga mga directors and staff nga naglangkob sa CPUC family. Usa kami nito nga pagbati diha kaninyo. So mga higala, amo mga care groups amo sad gibati, gi-greet din ha, no, nga naga-join ka nato, and siguro kamo inyohang giplaster inyo mga TV din ha, aron nga ang inyong mga Bible interest inyo silang gipapaminaw nining ato nga pagtuon karon. So kindly mga higala, i-apil kami sa inyong pag-ampo nga kining ato nga himuon nga pagtuon mahimo kining usa ka panalangin alang kaninyo, alang sa atong mga kigalaan sa inyong mga Bible interest, nga gamiton kami sa Ginoo nga mga mouthpiece o tigpamaba sa nga pulong nga sa diin inyong masabtan. Subos sa ngining taknaa, before si Pastor Bundian Sanchez magahatag sa overview igsoon nini atong manindot sad nga topiko nga pagatun-an may tungod sa justification by faith, no, gipakamatarong lamang pinaagi sa pagtuo. This is in relation sa atong gidiskussan previously, mahitungod mga higala sa gitawag faith, pagtuo lamang mga higala. That is why a sort of review para nga makonect nato ang atong pagatun-an ay discuss karon ni Pastor Bundian. Igsoon giingon din sa Hebrews 11 verse 6, but without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. So faith is a very important element, mga igsoon, nga kita atong dawaton tuuhan si Kristo nga atong Dios. That is why ato ning gi-explain previously kung unsa ka mahinungdanon kini gitawag pagtuo, mga kaigsuonan, unsa kini kakinahanglan alang kanimo kini gitawag nga pagtuo. Kay sumala pa sa Hebro 11 bersikulo 1, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So through faith imong makita ang Ginoo, og through faith imong matuuhan ang Ginoo. That is why karon si Pastor Bundian ready siya nga maghatag sa gitawag justification by faith. Unsa ni ang justification by faith is all about? Siguro mga pangutana nga very common igsoon mao ni siya nga ang tao maluwas siya pinaagi sa iyahang buhat ug pagpaningkamot. So mauna ang filosofiya, ang konsepto sa uban nga maningkamot ta sa pagpangalagad sa Ginoo, magbuhat ta og maayo aron ta maluwas. Mao ba na igsoon ang pag-obtain sa kaluwasan nga gisulti sa balaang kasulatan. So ato kining paminawan ang overview ni Pastor Bundian Sanchez. Salamat, Sir Bern. Mga kaigsuunan,
nindot kayong atong topiko. Kay ang atong topiko usa ani ka topiko nga it has been a debatable topic sa kadaghanan nga mga sekta sa Kristiyano nga reliyon. Kanang duha ka pamaagi o klase sa kaluwasan. Ang uban nagtuo nga ang kaluwasan pinaagi sa bugay o pinasikad ani sa atong pagtuo o ang kaluwasan pamaagi sa atong buhat. That's why ang topiko nga justification by faith, ang word nga justification igsoon is a judiciary term nga mura naa kita sa usa ka husgado og matinloan og ang atong sala justify nga wala kitay sala, mao nang term nga justification. But in the parlance of Christian theology, justification by faith, kung atong hunahunaon mga kaigsuonan, mao ini ang pagtulunan nga ang atong kaluwasan pinaagi jud lamang sa atong pagtuo. Mga kaigsuonan, na ay duha ka konsepto sa kaluwasan nining kalibutan. Kung imong hunahunaon, duha lang ka klase nga reliyon ang makita nato sa tibuok kalibutan. Duha lang ka klase. Og unsa pa nga reliyon diha na ay duha ka konsepto sa kaluwasan. Ang una, og almost kadaghanan nga mga reliyon, dili lang sa Kristyanismo nga reliyon, apan sa tanan nga mga reliyon nga aton mailhan, ang kaluwasan naa nasandig gyud sa buhat. Pasabot nga ang tanan nga pag-justify sa sala sa tawo, ginahimo og naa sa tawo ang pagbuhat ani. Apan ang atong balaan nga kasulatan nagasugid kanato. Bisan pa mga kaigsuonan sa reliyon sa Kristiyano, kadaghan nga mga grupo nga nagahuna-huna nga pinaagi sa maayong buhat kita malinuwas. Apan ang balaan nga kasulatan klaro ani nga ang kaluwasan naton dili nasandig sa maayong buhat. Dili ang kaluwasan nahimo nga ang maayong buhat nanging merit, no? O kung plus factor sa atong kaluwasan. It is not meritorious act nga kita makaangkod sa kaluwasan pinaagi sa maayong buhat. Makita nato ang theology sa ginatawag justification by faith nga pamulong sa Salmo 143 versikulo 2 nagingon, "Do not enter into judgment with your servant, for in your sight no one living is righteous." Pasabot dinhi mga kaigsuonan nga kita walay usa nga mga tawo dinhi sa kalibutan nga ginatawag balaan or matarong or righteous sa atubang sa Ginoo. And that's why this shows nga tungod kay kita mga kaigsuonan walay matarong sa atua, the law cannot make us right before God because Jesus Christ Himself works out for the salvation of every one of us. And that's why ang pangutana dinhi, can man be justified by the deeds of the law? Ang tao ba malinuwas pinaagi sa pagbuhat sang maayo sa kasuguan sa Ginoo? Ang Roma kapitulo 3 bersikulo 19-20 nagaingon, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight, for the law is the knowledge of sin. Pasabot mga kaigsuonan sa simple lamang nga bagay, nga giingon ni San Pablo sa Roma,
nga walay usa nga tawo pinaagi sa mayong buhat nga manging matarong sa atubang sa Ginoo. Gipanikad lamang ani mga kaigsuonan paagi sa kamatayon ni Kristo. Pasabot niyang justification nato, nasandig ini mga kaigsuonan sa binuhatan ni Kristo apan dili sa atong binuhatan. Ang atong papel sa pagkamatarong, dili among pagbuhat, apan amo lamang ang pagtuo sa binuhatan ni Kristo ngadto sa cross sa Kalbaryo nga nag-abot kanato ang ginatawag justification. And that's why pinaagi gid lamang sa sakripisyo ni Kristo ngadto sa cross sa Kalbaryo nga ang pagkamatarong aton makuha. And that's why in Romans 3:25-26 nag-ingon, whom God set forth as a propitiation by His blood through faith, to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God had passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So, ingon ni San Pablo, maatag nga mabasa nato mga kaigsunan, that we are all justified through the act of Jesus Christ at the cross. The atoning blood of Jesus Christ, the sacrificial act of Jesus Christ, make us justified. And that's why mga kaigsunan, nagatuo kita nga ang atong kaluwasan nasandig lagud sa pagtuo sa kay Kristo pinaagi sa iyang maayong buhat para kanato. Ang problema, mga kaigsuonan, usahay dili ta makontinto sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. That we want to have an honor o pagarbo nato nga naipud tayo participate sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato tanan. Apan mga kaigsuonan, the death of Jesus Christ is complete 100%. That no 1% of deeds of the law can justify us. And that's why mga kaigsuonan, dinhi mauning natawag justification by faith. That we cannot dili nato madugang ang maayong buhat as plus factor para kanato, as meritorious act para kanato. But all in all, 100%, the action of Jesus Christ justify us, and that justification made us made available for us. It's because of our faith. Ang pagtuo gyud lamang pinaagi sa bugay ni Kristo nga ginhatag sa cross sa Kalbaryo, mao ang maghatag sa atos kaluwasan. Sir Bern, siguro we could discuss more to elaborate what justification by faith ug unsa ang grasya sa Ginoo para kanato nga maula ni ang the only way nga pamaagi nga maagabot sa atoa ang kaluwasan. Salamat Pastor Bon sa imuhang overview. Mga kaigsuonan, dinhi inyong makuha ang kinatibuk-an nga picture niya mahitungod nining justification by faith. Now, usa sa punto dinhi nga gihisgutan ni Pastor, Pastor nag-mention ka nga dili pinaagi sa atong buhat or personal merits nga makaangkon kita sa kaluwasan. Atong hangyoon si Pastor Narciso siguro sa paghatag more enlightenment aning dapita nga dili tungod sa atong buhat o sa mga merito nga atong gihimo nga kita ma-justify or either maluwas atong hangyoon si Pastor Narciso. Okay, daghang salamat Sir Bern o Pastor Von sa imo nga gi-explain no karong taknaa. Now, ato na paminawan kagina sa gi-mention ni Pastor Von nga there are only two nga nagatudlo dinhi sa kalibutan nga ang mga tao maluwas pinaagi sa pagtuo o ang mga tao maluwas pinaagi sa binuhatan. So, let us remember sa ginatudlo sa balang kasulatan before ato tubagon ang pangutana ni Sir Bern nga ato kini mabasa no dinhi
no, the word justified both in the Old Testament, which is hisdik, and in the New Testament, which is dikayon, focuses on the action on God. So, ang merito nga makabaton sa kaluwasan, ang mga tao, ano kaluwasan sa mga tao, ang naghimo ni ini, walay lain, kundi si Kristo. Now, man cannot justify himself, but only be justified. So, ang sugo, nga giingon dinhi, nga gibasa kagina, dili ni siya maka-justify sa usa ka tawo o sa mga tawo. Pero gibasa kagina ni Pastor Von, unsa gayod kining purpose sa sugo. Nabalikan nato ang Roma Kapitulo 3 sa katapusan nga statement, ingon dinhi, by the law is the knowledge of sin. So ang law, ang sugo, ang unsa ni? Ang sugo sa Ginoo, mga sugo sa Ginoo, kini nagapahibalo, nagatudlo nga nagapuntarya nga kung kita makahimo sang sala, babagan ta, tudloan ta sa sugo sa Ginoo nga dili nato paghimuon. Pero to tell you frankly, mga kaigsunan, mga kaigalahan, dili ni siya maka pamatarong ang sugo sa Ginoo. But it does not mean nga ato pod lapason kay this is what? This is what? The law is the knowledge of sin. Dadon kita ngadto kang Kristo nga mao ang nagsakripisyo, nagantos based sa mga bersikulo nga ato nadunggan kagina. In addition, no, how did Jesus bring us into a justified person or persons? Ingon din sa Roma Kapitulo 5, 8 hangtod sa 10. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. So, mao kini ang tinibuok or kanang plano, no, sa Ginoo sa mga makasasala. No, kita makasasala, namatay si Kristo sa cross. So because of His blood, nga mao ang nagselyo sa pagkamatarong sa kadausa sa ato, unya ang kaluwasan nga ginatanyag sa Ginoo, ato kini mabaton mga kaigsunan. So wala ma-appeal dinhi ang mga maayo nga mga binuhatan. Na ang maayo nga binuhatan, this is now the result of being saved sa grasya, sa kaluoy sa Ginoo, through faith nga ato mabaton kang Kristo. So since nga ato gitun-an sa pila ka mga gabi no, sa topiko nga mahitungod sa pagtuo, unya mauna ni ang resulta. Mga kaigsunan, hayag kaayo, klaro kayo ang gitudlo sa balang kasulatan nga kita pagkamatarungon pinaagi lamang sa binuhatan o paghimo ni Kristo o pagdupa sa cross, mga kaigsunan. So ako'y balik ang panahon kay Sir Bern, kay Pastor Von sa dugang pang Salamat explanation. salamat kayo, Pastor Narciso. Mga kaigsunan, this is a kind of theology nga only God can understand. Yes. That is why in our study karong gabi, murakag mapasol sa imong hunahuna ba nga ang tao di ay sa iyaha nga maayong hinimuan, sa iyang maayong binuhatan, dili kini rason nga siya i-justify. Siya pangamatarungon sa tubangan sa Ginoo. Sir Bert, in the future, siguro mga 3 weeks from now, we have a separate discussion on the relationship of law and grace. Okay. Ug unsa, we mentioned about the law here, Yeah. kasuguan, ang balaod, o ang grasya sa Ginoo pinaagi sa pagtuo. Okay. But we cannot fully discuss because there is a separate topic for that, Sir Bert. Salamat Okay. kayo, Pastor Bon. No? Mga kahigalaan, at least nga dili kayo malibog ang inyong hunahuna kay we are mentioning about the law, we are mentioning about the grace. So naatay specific nga topiko nga atong paghisgutan ana, no? Pastor Bon and Pastor Narciso. Now, mga igsoon, just to give you a vivid picture ba
sa atong kahimtang bisag unsaon nato kasinina sa malahalon nga sinina, bisag unsaon papislip sa tong nawong, no, bisag unsaon nato ka wear sa mga expensive nga mga jewelries, mosakay ta sa expensive cars, mosakay ta sa mga luxurious and mupuyo ta sa expensive nga mga balay or whatsoever. The Bible describes us here in Psalms 143, Pastor Bon, 143, chapter 143, verse 2 sa Salmo. Do not enter into judgment with your servant, for in your sight no one living is righteous. So sa ato pa, klaro kaayo nga kita tanan sa tubangan sa Ginoo, wala gid sang may matarong sa aton. Okay. Correct. So kung sa Ilonggo pa, daw sapot, daw trapo lang ni ang aton nga maayo nga mga binuhatan. So good news sa aton nga study, the theological study nga aton karon nga ginsentro mga kauturan gipresent ni Pastor Bondian, gipresent ni Pastor Narciso nga pinaagi lamang sa kay Kristo kita pakamatarongon. Pinaagi sa iya nga dugo, siya pagpakamatay sa krus sa Kalbaryo, we are justified by faith. So, Correct. Pastor Bon, nga naman nga mauni siya ang pamaagi sa Ginoo nga kita ma-justified. Justified means iya kita nga pakamatarongon. So, kung matarong kita, ang sa resulta magkakaigsunan, sigurado ang atong kaluwasan. No? Pastor Bon? Ang word nga justification kung ato hunaon from the word just. Ang just is matarong, no? Correct. Matarong. Na may righteous, matarong o right. Ang just, how do you differentiate between the word righteous and just, no? Sa una, naguna-una ko kung unsa ang kinalahi sang righteous o just. Ang righteous, mao na ang tawo nga ang iyang binuhat matarong o pasabot straight or in accordance to the law ang iyang mga binuhat. But being just is a person who treat others equally or rightly. So it means that you are a person who think and shall I say do nagahimo sang matarong sa uban. For example, ang kasuguan, nag-ingon diha, thou shall not commit adultery. Thou shall, it is pertaining to other people. And that's why, to be a just person is to do what is right sa uban. No? Sa uban. But ang matarong niya, ang the righteous, it means that you are acting correctly sa imong kaugalingon. Pero ang just person, it means he is just, he is doing right before others. Therefore, both being righteous and just is in conformity sa pagkabuhi nimo sa kasuguan o sa balaod sa Ginoo. And that's why ang pangutana karon, walay tawo nga matarong sa kaugalingon sa atubang sa Ginoo. Correct. Apan paano kita manging matarong sa atubang sa Ginoo? Nga wala man pud kita binuhat, no? Wala kita binuhat. Ang kanindot sang justification by faith nga mensahe or pagtulunan nato nga you don't need to do something in order to gain the merit of God. You don't do something in order nga ma-justify ka nga you are made righteous before God. Because we have learned before nga ang kamatayon ni Kristo, He made Himself as a sinner, and in exchange of His being a sinner, His righteousness is given to us, to those who believe. Bali, ang Ginoo nagtan-aw kanato that we are righteous before the Father when we start to believe, because it is mura exchange Sir Bern og Pastor Narciso, nga ang iya pagkamatarong nanging ato og ang atong pagkamakasala nanging iya ngadto sa krus sa Kalbaryo. So there is an instant. So what the Father is looking at us when
before the judgment. He is not looking at our sin, but He is looking the righteousness of Jesus in us because we have accepted the righteousness of Jesus. Salamat, Pastor. No? Very Okay. deep. Okay. Very deep ang theological nga insight ni Pastor Bon. Before si Pastor Narciso mohimo magigsuunan sa additional, siguro the observations here is that ato na natun-an sa aton discussion karon nga hindi pinaagi sa aton nga pagbuhat sa aton maayo nga mga hinimuan nga amo ang basis nga kita mapakamatarong sa tubangan sa Ginoo. Kag sa aton nga study, si Pastor Narciso emphasizes about nga only the atoning blood of Jesus Christ that can make us justify in our faith, no, sa iya atubangan. So karon ang pamangkot, Pastor Narciso, is what promise is made to those who turn to Jesus as their Redeemer? So nabalaan na naton tanan. So karon ang ato responsibility ang gihambal kagainan ni Pastor Bon nga hindi gid bahala kung anong iaton nga himuon, hindi gina iya makahimo nga kita pagkamaturongon ni Kristo. Okay. So, Pastor Bon? Kanindot, Sir Bern, ang imong pangutana, unsa tong mga saad no, sa Ginoo tong nagbaton o nag-accept sa iya ha. Now, adunay mga pipila ka mga referensya dinhi sa balang kasulatan. Basahon nako ang Isaiah 44 bersikulo 22 nga nag-ingon. This is one of the text nga ako paborito gayod. Ingon dinhi, I have blotted out like a thick cloud your transgressions, and like a cloud your sins. Return to me, for I have redeemed you. So, gisgot kangina, gisulti kagina ni Sir Vern, ngang ato pagkamatarong sama sa usa ka trapo. Bisag unsaon nato paghimo sa mga maayo. Trapo gyapon ang ato pagkamatarong sa atubangan sa Ginoo. And it was mentioned by Pastor Von nga kining word nga justification or just or justified is a judiciary. Ang makamention lang ani walay lain kundi si Kristo. Now, ato kinitagaan og dako nga importansya no sa ato personal nga assessment or evaluation, makasasala kita, Sir Bernie. Yeah. Sigurado grabe gyud bisag unsaon nato makasasala kita. But then we are reminded sa mao nga mga bersikulo Isaiah 44 bersikulo 22. Unya gidugangan ni propeta Isaiah sa 1 bersikulo 18 nga nagingon, Come now and let us reason together, says the Lord, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. This is now the pronouncement, the proclamation of Jesus Christ. Nga bisan makasasala kita, kay makasasala man gayod sa tubangan sa Ginoo, bisag unsaon nato, pero giproklamar, gipronounce sa Ginoo nga kita matarong sa iya tubangan. This is now the message nga ato i-appreciate sa Ginoo, nga samtang kita nagapadayon sa pag-usisa, busa ato putagaan og panahon nga ato paminawan ug sundon gayod kining mga mensahe sa balang kasulatan og mga saad. Ang importante nga kita kanunay nga nag-accept, nagbaton sa Ginoo, kanunay nga ato gipaminawan ang mensahe sa balang kasulatan because the Bible talks about Jesus in totality. So daghang salamat, Sir. Yeah, salamat, Pastor Narciso. Siguro si Pastor Bon will give a comment on this, no. Tama na ba sa atong kaugalingon on our part nga magaingon kita nga ako namang gidawat si Kristo sa akong kinabuhi. So enough na ba to guarantee nga kita ma-justify sa atong kaugalingon? So Pastor Bon, tagain na siya sang dugang insights katinawan. Of course, ang atong kaluwasan naa lang gyud sa kondisyon sang pagtuo. Correct. Wala nay uban. Apan ang atong kinabuhi dapat may kausaban. Kay ang kinabuhi nato nga daan pa kabuhi sa dautan. Og ang katuyuan sang kaluwasan dili lamang i-erase ang atong sala, no? I-erase ang atong sala. But ang katuyuan sa kaluwasan is not just forgiving us but restoring us.
restore us, ibalik kita sa harmoniya sa kinabuhi sa Dios nun og balaan nga kinabuhi. Pasabot nga ang tao di ay kung ang iyang kinabuhi wala na uyon or ang iyang pagpangayo sa pasaylo og forgiveness na iya nadawat, wala naghimo sang kausaban sa iyang kinabuhi. Pasabot nga ang grasya sa Ginoo walay epekto sa iya. Kaya ang katuyuan sa grasya sa Ginoo dili lang kita nga patawaron, but ibalik kita or i-restore kita sa state of righteousness. Correct. And that's why pwede kaha nga patawaron kita sa Ginoo, pero ang atong kinabuhi nga daan dautan paghihapon, no? Yeah, Pastor. That is very interesting, no? I-connect nako na siya ang narrative sa nahitabo the encounter of Jesus and Mary. Okay. Diba? The prostitute. Yeah. Sa John chapter 8 verse 11, the record shows there nga ang iyang mga disciple, even the disciples nag-condemn kay Mary nga nagpalapit siya sa aton nga Ginoo kasi Ginoo na siya mo, matarong na siya, di ba? Yes. But gi-condemn nila si Mary nga makasasala nga she is not worthy to talk, even to touch Jesus' garment. So karon si Jesus notices that even ang iyang mga disciples nag-condemn kay Mary. So anong ginhambal ni Jesus Christ, mga kauturan, sa John 8 and 11? So ginhambalan niya, naghimo si Jesus, ang iyang tudlo iya gisulat sa duta, nagsiling, sino sa inyo ang wala sang sala? Amo una ang magbato sini nga babae. So samtang kasulat siya, ang iyang mga disciples nagkalawala na hinahinay. Okay. Busa kay wala naman din siya, wala na sila, sir. And then si Jesus nagsiling, do I condemn you? Jesus declared, go now and live your life of sin. Go now and live. Sa to pa biyai ang imo nga pagpakasala. Go now. So iba niya translation Sir Ben, kasi Go. Go and sin no more. And sin no more. Okay. So mean to say, it is a 360 degrees turning around. Yeah. From your old life to the transformed life. Maunang misinterpretation nila nga tungod kay ang imong kinabuhi na ay 180 degree change sa direction, mura na confuse sila nga gi-credit daw nila ana sa righteousness by works. Pero dili na siya mao, kay ang resulta sang pagpatawad kanato is a transformation sa atong kinabuhi, nga ang Holy Spirit mao nag-work out sa kinabuhi, nga ang gasa sa Ginoo nga among pagpatawad kanato is enable us and will give us power to strengthen us nga mausab ang kinabuhi nato. Sama sa kay Mary Magdalene nga ingon sa Ginoo, go and sin no more, no? Pastor, salamat kaayo, no. Siguro sa aton nga mga viewers karon, mga kauturan nga nagapamati or nag-share ninyo ang aton nga links, nagapamangkot kamo kag nagapangunahuna sa inyo kaugalingon. Patawaron ayhan ko sa Ginoo. Yes. Nga grabe man gid ang akon nga pagka makasasala, no? Kung may isa pa siguro katao nga di mapatawad ako tungod kay ang ako nga sala daw sobra pa sa akon nga bilis sa akong kinabuhi. Okay, tininood na Sir Bern, no? Mapatawad bala ang ako mga sala? Now the Bible is clearly speaking about this. Balikan ta ang Isaiah kapitulo 1 bersikulo 18. Come now, let us reason together. Wala sing imposible sa Ginoo. Now, balikan ta man gihapon to sa imo narrate sa kabuhi ni Mary Magdalene, may condition nga ginhatag sa Ginoo. Go and sin no more. So nagpasabot nga after knowing, after nga gihatag, gin-pronounce sa Ginoo nga kita justified sa atubangan, gusto niyang makita sa aton pag kinabuhi nga may pagbag-o. And that is the result of what? Of righteousness by faith or faith o pagtuo nato sa Ginoo. Sa aton pa, Pastor Narciso, Yes. kung aton nga dawaton ang tanyag sa Ginoo, nga pinaagi lamang sa iya grasya kag sa iya dugo kita mapakamatarong, karon dayon.
whisper a prayer and ask God's forgiveness, and you will be justified. Okay. But the question is, what next after you will be given a reaffirmation that you will be justified by your faith? What next? Moto ang ginhambal sa Ginoo kay Mary Magdalene, go and sin no more. Meaning to say, Pastor Bon, the word go, you are justified. You are justified by your faith. Ang imo nga sala gipatawad na. Okay. Pero what about diri ma-come in ang gitawag process or stages of salvation? We are justified by faith, and what? We are saved by faith, then we are sanctified, and we are glorified. So diri karon, the first phase kung aton tun and the first step nga aton gi-introduce sa inyong mga is justification by faith. But what about the sanctification process? Ang pagkabalaan sa tao, iya pabala na sa Ginoo, ang Ginoo pabala na ang maghimo nga kita balaan. Yes, of course, it is God who will give us the pronouncement nga we will be a holy person, but sino ang may responsibility nga magahimo nga siya mabalaan. I would like to add, Sir Bern, ang plano sa kaluwasan usara ni, but there are 3 phases: justification, sanctification, and glorification. So diri makita nato no sa atutag sa mga kinabuhi nga samtang kita nagapadayon sa pag-usisa sa pulong sa Ginoo, ang grasya, ang kaluoy sa Ginoo, mga kaigsunan, mga kaigalahan, puwerte gid kadako, no, nga ginhatag niya sa mga makasasala. And one of the effects sa righteousness by faith, ang grasya, may ara ta nga kalinong or peace nga ginatawag. Kung ang mga tawo ay kalinong, ara gyapon ang pagduda sa kakayahan sa giproklamal sa Ginoong nga ikaw kag ako just matarong si atubangan, that is not the true justification by faith. Kaya nga naman, nagasalig ka pa usahay sa imo kaugalingon nga nagapabilin pa sa imo pangunha, ay wala mapatawad ang akong nga sala. Kaya ara pa naga-trigger pa no sa akong paglapit, pagduol sa Ginoo, kay ginadudahan mo ang pronouncement sa Ginoo nga ikaw kag ako wala na sang sala, patawad niya na mo. No? So, diri nagpamatuod no mga kaigsunang mga kaigalahan nga may ara ta kalinong, shalom nga ginatawag. Kaya ato kini tagaan gayod pagpasalamat ang Ginoo. Okay? So, Pastor Von? Kanindo to kaganina nga illustration about Mary. When Jesus Christ said, go, it doesn't mean nga malakaw ra siya. But it has a significance para kanato that we are enslaved by sin. And by going, it means that we are free. Yes. Okay. No, by going, we are free. He is not anymore bound by the accusation. Dili na siya bound sa kung unsa pa diha nga mga requirements because she is a sinner. But when the Lord Jesus Christ go, you are free. You are not anymore condemned as a criminal, but rather you are a free and a justified person. Correct. But after the justification, ingon niya, sin no more. Correct. Kanindot kaayo sang gihatag illustration sa Ginoo paagi sa kay Mary Magdalene and adto. Okay. Yeah, salamat Pastor Bon sa again that very beautiful insights may tungod igsuon sa story ni Mary Magdalene. Now, mga kaigsuonan, there is a beauty about the grace of God, Pastor. Yes. Grasya, kung dili lang yun ang grasya siguro. Din siguro ta karon, no? Wala siguro kita diri. I don't know kung base kung nahimo na ta nga mga drug lords o nahimo na ta nga mga criminal nga mga tao, but we praise the Lord because of His grace we are justified. Pastor, may isa ka very notorious nga kriminal nga pila ka damo ang iyang patay. Good enough na dadla siya sa Bilibid sa Muntinlupa. Pag abot ito sa Muntinlupa, may church kita dito na Seventh-day Adventist. Mga kauturan, magkagalaan. Ang aton mga membro dito, ang elder, kriminal, nakapatay, pila kabilog napatay. Behave ang mga member kay ang elder, kriminal. So one time, namati isa sa Bible study, na-interest siya. Pila kabilog iya nga napatay. Amo to, pagka-interest siya, sige siya pamati,
nagabot siya una-una nga mamangkot gid siya sa naga handle sa Bible study. Ginpamangkot niya, siling niya, Pastor, mapasaylo pa ihan ko sa Ginoo kay grabe na kadamo sang ako napatay. So ginbasahan siya sa Isaias 1:18. Yeah. Bisan ano ka pula sa imong sala, paputiun sa Ginoo. 1 John 1. Bisan pa kung ano ka dako sa imong sala, patawaron ka sa Ginoo so long as nga mga ikapatawad. Amo to pagkabati niya, naghibi siya na nga isa patawad, nag-transform siya sa ako galingon from sa iyaha nga pagka makasasala dira sa pagkinabuhi sa matarong. So, believe it or not, mga kauturan, kung sa aton lang, kung sa iya lang kaugalingon, it's very impossible, Pastor Juan. Mao na, Sir Bern, ang grasya. Gitawag ana nga grasya kay wala tay kapasidad sa pagbayad sa atong utang. Ang atong unsa kaha pa Pastor Narciso, kung kada sala nimo bayran nimo. Mura dako ang bayranan nato ani na. Correct. Every day we commit sin and we have to pay. Correct. And that's why the Lord God paid it at the cross because He knew that we cannot pay. Correct. And the Absolutely. completeness of the death of Jesus Christ naghatag kanato sa grasya kay dili kita makabakal ana gingrasyahan kita. Nay sa among pagtuon nga usa-usa nako kapag tuon ang kinalahi daw sang grasya ug kaluoy. We can differentiate the grace and mercy. Unsa daw ang kinalahi sa grasya? Ang grasya daw mao na ang ginhatag kanimo No. tungod kay you are not worthy of it. Correct. Di ba? Yes. Dili tatakos pero ginabato nato. Pero ang kaluoy, mo unsa ko no, it's just a reverse. Gi-withhold sa imuha ang butang nga dapat sa imo. Okay. Unsa pasabot ana nga supposed to be you will die. You will be penalized. But that penalty nga ihatag sa imo gi-withhold sa Ginoo mo na tawag nga mercy. So at the cross it is both a grace nga we are not worthy and then we receive, but at the same time the mercy that we are worthy to receive the penalty but God withhold because He was penalized at the cross. Okay. Yeah, Pastor Juan. Okay. Madugang lang ko sa pipila ka mga importante nga impormasyon kay lipot ng atong nga panahon. Now, i-share ko lang sa inyo ang lipot nga eksperyensya sa usa sa mga naminaw sa mensahe nga gidala ni Mark Finley dito sa Russia. So nahinumdum pa ko kay one of his presentations, gisundan ako ni siya. Unya sa tapos siya nga presentation, no, pauli si Mark Finley, sulod siya nga kwarto. Unya taod-taod, adto dito ang usa ka notorious nga tawo nanuktok sa pultahan. Unya paggawas ni Mark Finley, nakita niya kanang tawo nga ilado kayo sa Russia. Usa ka kriminal ginakahadlukan sang kadaghanan nga mga tawo. So sa lipot nga istorya, no, mi uli sa Amerika si Mark Finley. After a year, ibalik siya sa Russia. Now kining tawo nga niadto dito sa iyang hotel, nakita na niya karon. And he was one of the members of the church. Unya na membro pa sa choir. So lipay kayo si Mark Finley tungod sa mensahe nga napataling hugan, gigamit sa Ginoo si Mark Finley og sa kaluoy sa Ginoo sa grasya og sa pagtuo kining tawo adunay pagbag-o. Og sige na siya kanta sa simbahan, malipayon. Kini usa sa mga manifestations sa mga katawan sa Ginoo nga dapat malipayon ta. No? After knowing we have justified sa Ginoo through sa faith nato sa Ginoo. I hope nga masabtan nato mga kaigsunan ang simple nga presentation karong taknaa og makahatag sa ato kalipay. Salamat, Pastor Narciso. Wala na ang atong panahon magigsunan ning kupos na gyud. Unta daghan pa gyud ta nga mga insights i-share ninyo karong takna. But anyway, mga higala, padayon kita nga
sunod niining ato nga pulong sa Ginoo segment kay daghan pagyud kita matun-an mapupo nga mga insights sa biblical spiritual insights nga among i-share kaninyo. Busa sa dili pa nato kini i-close ang ato nga program, atong tagaan si Pastor Bon at least siguro mga less than a minute, then si Pastor Narciso, then ako tapuson na ako. Pastor Bon? To wrap up mga kaigsuonan kanindot kay ang justification by faith is for me is a message of freedom for us. Isa ka mensahe para sa kahiluwayan kanato. Kay siguro ang uban nagahuna-huna nga when they commit sin, sin will be remembered. Although they will be forgiven, but the sin is remembered in nga nasulat ani. Apan ang kanindot sa Ginoo kay once He forgive us, He erase everything. Correct. And in the mind of God, it is erased also and will not be remembered. And because of that erasure, nga gihimo sa Ginoo kanato, we have freedom through justification by faith. Correct. Salamat. O sa ako sad nga simpleng pag sabot sa justification by faith, mao kini ang naghatag kanako og kalipay, naghatag kanako og kasiguraduhan that despite of sins that I have done before His sight, sa ako kapareho nga tumuloo, because of His grace, pinaagi, pinasikat sa ako pagtuo, ang tanan nga nahimo nako sa iyang atubangan, gipatawad, o kini, nagresulta nga ako, nagakupot sa usa ka haligi or pillar, nga walay laing kundi si Kristo, nga maoy, nagtudlo ka nako, okay, pabilin ka kanako. Kung nakasala ka, come to me. Let us reason together. Because I believe justification by faith serves as a good direction sa ato pagkinabuhi dinhi sa kalibutan o sa ato pagsunod sa Ginoo, Sir Bern. Salamat kayo. Nindot kayo nga mga conclusive statement nga gi-share sa ato nga mga kauban dinhi Pastor Bon and Pastor Narciso. Maigsoon, take note about this. To be justified by faith implies abandoning the desire of saving yourselves by means of your works and instead by holding on to the atonement provided us by Jesus Christ. Unsay buti pasabot ani magigsoon? Dili ang imong pagpaningkamot makaluwas nimo. Take note about that. Bisan pa magpalansang pa ka sa cross, that cannot guarantee that you will be justified, you will be saved in the kingdom of God. Only through the merit of the blood of our Lord Jesus Christ. Now, ato bang gibaliwala igsuon sa diha nga kung kita mudawat kang Kristo upa iya kitang pagkamatarangon, mawala ba ang atong pagbuhat sa maayong binuhatan? No, it's not. That is why igsuon nganong magsunod kita, magtuman kita sa kasuguan sa Ginoo, because that is the result of being saved. That is being justified in the presence of God. So igsuon, kung sa giingon sa Ginoo kang Mary Magdalene, go and sin no more. Sa ato pa, we will study on that, mga igsuon, sa next nato nga episode, nindot kayo igsuon, repentance, restoration from sin, and life transformation. So hinaot pa nga ang Dios magapanalangin kanimo ug imong nasabtan sa tataw bagay kaayo igsoon ang mga pulong nga atong gidiscuss niining takna sa igsoon sa atong pagtuon. So atong hangyoon si Pastor Narciso sa pag-close niining ato nga programa karon mga kahigalaan. Ato iduko ang ato mga ulo sa ato pagampo. O Dios namo nga maluluyon, dako ang amo kalipay og pagpasalamat kanimo sa amo natun-an karon, pinaagi sa imo kaluoy, pinaagi sa imo pagdupa sa cross, pinaagi sa imo dugo nga nagtulo dito sa cross para ang amo mga kasalanan mapatawad. Busa karong taknaa, amo gipasalamatan kinang saad nga imo gihatag sa matag usa kanamo. Ilabi na gayod sa amo mga kaigalahan nga kanunay nga nagapadayon sa pagpaminaw
nining programa Pulong sa Kinabuhi. O Dios, tabangi kami nga kining imo regalo nga maoy kaluoy og kaluwasan amo kini maapresyar. Og ang kalinong nga gusto namo kabuhi dinhi sa kalibutan maoy amo maeksperiensyahan. Tabangi kami o Dios nga sa amo pagpadayon sa pag-usisa sa imong mga bilidhon nga mga pulong, matagaan kami sa dako nga plano sa imo kaluwasan nga ginatanyag kanamo. Og dili kami malimot nga kami muduol gayud kanimo ug unsa man nga mga panghitabo dinhi sa kalibutan, magapabilin ikaw sa amo tagsa ka mga pauna-una og kasing-kasing. Daghang salamat nga ikaw magatubag kining among pag-ampo ug pasayloha kami sa among mga sala kay kinitanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor Narciso sa pag-close sa ato nga programa karon. Mga kaigsonan, mga kaigalaan, mga kauturan, mga kabugtuan, mag-usob na usab kita sa sunod nga panahon niining atong pagtuon pulong sa kinabuhi.